Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Prediction sa mangyayari, magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron pang sasabog? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Wow. So, antabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat. No? Hindi natin alam kung sino sa kanila. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Angat. Kikita na natin siguro Nakaupo na ba siya? I can say yes. Pero talagang there is a switching of power na pinapakita sa akin. So way back pa yan ng 2023 na nagkaroon ako ng prediction. I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman na standing in front of us for the crowd na nagli-lead siya. Wow. Yun ang pinakita sa akin. Siya ang nagli-lead sa atin. Kumbaga, it's a big crowd kasi siya. I don't know if it is a program or something to do with rally, pero sa nakita ko, nandoon siya sa sa taas sa gitna mismo. And she's speaking, saying something, pero I cannot recall kung ano yung mga specific na sinabi niya, pero she's leading us. Nag-predict na rin ako last year regarding with tataas yung crime rate, especially sa rape at saka yung sa sugal. Oh my gosh. So naano na. So ngayon, I'm hoping this 2026 is medyo maayos na tayo kasi sobrang stressful na talaga nangyayari, no? Abangan talaga natin, kailangan natin mag-ready na mga pagkain kasi may nakikita akong malaking gulo. This is a war between the big countries na naman siya, no? So maaaring affected ang Pilipinas this 2026. So food is very necessary talaga and natural na naman ang mga kalamidad. Ang mga Pilipino ay sanay na talaga sa mga bagyong malalakas, pero ang kailangan natin ang paghandaan ay panibagong sakit na tatamaan yung mata. Yan, mata and then sa brain. So, it's something to do with pamamaga ng mata siya eh. Yan. So, yun ang... Is it deadly? Hindi naman, pero it's something to do with virus siya. Yeah. Anytime naman talaga mangyayari ang the big one. Pero, Lord, lagi ako nagdadasal, especially I have 2 kids, no? Hindi natin malalaman kung anong exact talaga na ano. Pero if you will follow or understand the lines, sunod-sunod na kasi siya. So, we have to be ready. Ang taas ng chances na mangyayari siya ngayon 2026. No specific date. Kasi talaga may ilalaban niya kung anong dapat niyang ilaban, no? So, syempre hindi natin talaga mapipigilan din ang mga ibang taong bayan. May mga hindi sumusuporta sa kanya at may mga sumusuporta din sa kanya. Sara Duterte. Sara Duterte is very, talaga siya, strong woman. So, sa nakikita ko talaga sa kanya is hindi rin siya magpapapigil sa gusto niyang gawin. No? So, kung iisipin mo, we all know the fact that meron talagang conflict between the rivalry sa tinatawag nating politics between the two of them. Former President Duterte. Medyo nakakalungkot isipin na medyo nafe-feel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Sa nafe-feel ko lang. Si Cheese Escudero. Nothing much sa kanya. Wala ako masyadong nafe-feel sa kay Mr. Cheese Escudero. Senate President Tito Soto. Sa kanya, may nakikita ako, may nafe-feel akong sickness sa kanya, but it's upper part, so sa bandang ulo niya at saka dito sa tenga.
Yan. So, mas may concern ako sa kanya ngayon sa health niya. Yan. Sandra Marcos. Medyo komplikado ang nakikita ko sa kanya, no? Kay Sandro Marcos. Kasi meron akong na-feel sa kanya na controversy. Yan. So, abangan natin yan sa ngayon 2026. So, A name that also lingers is, of course, Martin Romualdez. Oh my gosh, the smile. Oo. mahirap kasi I don't know kung pwede to sa on-air. Of course. Yan. Kasi may nagsabi na sa akin na wag ako or pinigilan ako predict or something to do with visions regarding with that. So, Why specifically on him? Why? Bakit? I don't know. Maybe because of the power? Pwede. Okay. So, because of the position. Pero may nag-wire na sa akin kasi na wag muna daw ako magbigay ng any statement regarding sa sa politics. Kasi way back, okay, share ko lang to. Binili na kasi ako ng pero I decline it. So, I'm thinking about myself and my kids. Way back, 3 years ago, 4 years ago. Yun, so they offer me a lot of things. So, house and lot, cars, yan. So, wala kang ibang gagawin kundi mag-aantay ka lang na ipapatawag ka nila. But, kung tinanggap ko yon, exchange to that, hindi na ako pwede mag-read sa mga normal na tao na pumipila sa akin. So this is specifically former Speaker Martin? No, not him, okay. pero big politicians. Okay. Big politicians. What a so- revelation. What a madam. revelation. So, ayan, so... We respect Yes, yes. your Kay Madam Lenny naman, sa nakikita ko is napaka-firm din talaga niya. Magaan yung aura niya. So, nafe-feel ko sa kanya a mother figure, no? So, pag if in any case talaga natatakbo din siya, baka ilalaban din niya. The chances. 50 chances. Yes, This is a 50-50 chance. chance. All Ito po ay katuwaan lang ha, tarot. Wala akong minimension na name, hindi ko alam kung sino sila. Pero ang figure po nila ay sila ay mga naghain ng mga, at sila din ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Tatay Digong ng bayan ay nakakulong ngayon sa ICC. So, 4 na babae po yan. Yun po yung nakita. Bakit 4? Yung isa po kasi is nakaupo rin sila pero hindi sila nabibilang sa nagsasalita na nagsasalita. Yung isa naman super spokes, salita ng salita. Yung isa naman is, yun po ang mga kategorya po yung isa naman is malapit sa pinakahari. So, malapit sa presidente or what. Yun. Yung isa is para siyang abugasya. Hindi ko alam kung abogado, abugasya or ano. Yun po ang mga katangian. So, mag-ingat na lang po. Mag-ingat. Mag-ingat din sa bawat galaw para hindi masira ang reputasyon ng inyong tatay. Ayan. Ito. Ang akin po ipapakita sa inyo ay isang babae na may dalang espada. So, espada. Ano ba yung espada? Panlaban. So, ito po ay isang parte. Maaaring ito po kay Ma'am Sara Duterte. May isang tao na makikipag-usap kay Ma'am Sara Duterte para sa peace and order daw o peacemaking or pakikipag-ugnayan upang makipagkasundo. Pero sabi nga po dito, the damage has been done. So, desisyon nyo na po yan ng pamilya ninyo, pero para po sa akin, lumalabas po dito na ang sambayanan mismo po ang tututol. Kasi gusto nila ng abrupt na pagbabago. Kung maaalala nyo again po dun sa last episode ng tarot ko noon, na sana, nananawagan pa ako nun sa gobyerno, na sana mapag-isipan lahat ng mga sinasagawa nila na movement para atakihin ang mga Duterte kasi it will cost them into the losing point.
Panuorin niyo po yung aking mga vlog before and ang mga YouTube ko. Nandun po lahat, pati yung sa gobyerno natin, na ngayon po ay nangyayari. So ngayon naman po, ulit-ulit, lumabas na naman po sa pamilya ng Duterte na kinakailangang hintuan na ang anumang negatibong ibabato sa pamilya Duterte. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, again and again, taong bayan ang makakalaban. So, pag-isipang mabuti po. Naku. Ito po ay pusong sugatan. Hindi natin masisisi ang pamilya Duterte na nasaktan sa lahat ng ginawa ng sino man. Wala po akong sinasabi kung sino man yung kasi hindi ko rin naman nagbabasa lang ako ng tarot. Pero maniwala po kayo sa hindi. Destiny or universe ang magsasabi na muling babangon ang Duterte na may kasamang prinsipyo at pagmamahal ng taong bayan. So magkakaroon po ng suportang pangkalahatan ang buong mamamayan para sa mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte. Ayan po. This is a curse. Ito ay isang sumpa. Ito ay sumpa na makararanas ang lahat ng mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte sa puso. Ibig sabihin sa puso, marahil ito yung pagkakulong ng tatay nila. Siyempre, nagdamdam. At ang pusong duguan ay mamahalin ng sambayanan at isang sumpa, parang naging sumpa ito o naging curse. Kasi na ang lahat ng sumaling o nanakit sa damdamin, ito po'y totoo, paniwalaan niyo po ako kasi nangingilabot niya ako ngayon. Buhay po ang tarot ko at sinasabi po niya ang totoo. Lahat po ng nanakit, naging dahilan kung ba't nakulong ang tatay digong ng bayan at kung ano man ang kalalabasan, sana po wag nyo nang ituloy. I-stop nyo na po yung impeachment. I-stop nyo na po ang kahit ano. Kasi po ito po isang sumpang babalik. At ang pagbabalik nito yung masakit. Bakit masakit? May mga nakatusok po. Ayun, may mga nakatusok na espada. Ang ibig sabihin po nito, ang kapalit ay ang dignidad. Ang kapalit ay ang pagkawala ng tiwala ng mga tao. At ang kapalit ay ang pagkatalo. So, kung ayaw nyo maranasan yung sumpang iyon, ay, ito po yun, hindi ako nagsisinungaling po, ayan, kahit po kayo, kahit hindi marunong magbasa, malalaman niya, ay ihinto na ang dapat ihinto. Na pagbatikos, pagdidiin, kasi lumalabas po kasi dito, mayroong ang pamilya Duterte o ang pamilya ni Tatay Digong ay may something, may spiritual na nag-guide sa kanila mula sa universe. Ayan po. Siguro maybe ito ay plantasyon ng pagkatao ng isang digong. Or